Ayan po at tinatawagan ko po ng pansin. Ito pong mga team Pukingking, team Pakangkang, team Anghit, at team Balyina or Butanding. Ayan. Ganon na rin po dito sa team Bayag, team Ngipin at saka team Manas. Tinatawagan ko po ng pansin kayong lahat. Dahil mayroon po akong ipapanood sa inyo at pagkatapos po nating panoorin sabay-sabay ay magre-reaction po tayo. Hindi ka po maintindihan kung bakit pagkatapos sa yung pakinabangan ang isang tao ay ito ngayon makikita ninyo kung ito ba ay dapat ba na binastos ninyo itong taong ito. Kaya tinatawagan ko ng pansin yung mga pakangkang na yan, lalo na yung mga nandyan sa Japan na walang ibang ginawa kundi ang bumuka at pinagwawagwagan yung tinggil na punong-puno na ng garapata. Sinasabi ko po sa inyo, hindi lang kayo ang marunong magsalita, marunong din po akong magsalita. Sinabi ko na po sa inyo na lahat ng mangbabalahura dito sa ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang ay mananagot sa akin. Kaya kung hindi pa man dumarating sa inyo yung mga garapatang ipinadala ko dyan na matitira dyan sa mga bilat ninyo, antayin nyo. O baka nga, kapain nyo na yan ngayon. Baka nandyan na, naggagapangan na yung mga garapata dyan sa mga bilat ninyo. Mga buwaka ng ina nyo. Ito, ipapanood ko lang sa inyo, ha? Saka tayo mag-reaction. Ito, tingnan mo itong tablet ko. Mayroon ba ito si Dr. Wakwak? Ha? Mayroon ba si Dr. Wakwak na natabunan lang po yung apple, ha? Ha? Wala ito si Dr. Wakwak. At saka, sandali, ha? At wala rin pong lahat po ng mga anti-kalingap na mga patay gutom, sisiguraduhin ko po, wala din kayong ganitong cellphone. Wala din kayong ganitong cellphone. Kasi nga, mga patay gutom kayo at mga hampas lupa. Hindi lamang po dito sa pagiging mamahalin itong cellphone na ito. May kasama po itong Armalite. Na ito, yung bubutas sa mga bunbunan ninyo. Gusto niyo makita yung Armalite nito? Bago ko i-play yung ating bago reaction gusto ko i-play muna. Bago yan, ay ipapakita ko lang muna itong Armalite na nandito nakapaloob sa cellphone na ito. Sigurado ako din sa mga anti-kalingap na walang mga patay gutom, hindi nyo afford makabili nito. At lalong hindi nyo afford na makabili ng ganyang tablet or iPad. Ayan. Hindi nyo afford. Unang-una, hindi rin nyo afford ang makabili ng ganitong sombrero na Lamborghini. Di ba? Ito, papakita ko lang sa iyo, Dr. Wakwak, ha? Ipakita mo na rin to dun sa amo mo na kunwari sponsor na patay gutom din naman. Ito, yung Armalite, ha? Papakita ko yan, ha? Kita nyo? Yan, ha? Pindutin natin. Ha? Yan, umusli na. Armalite yan. Ha? Papakita ko, ha? Yan. Di ba? Armalite. Ikaw ba, Dr. Wakwak, at kayong mga patay gutom na mga anti-kalingap, meron ba kayong ganitong cellphone? Wala, kasi nga patay gutom kayo. Balik na natin. Kasi baka mamaya, butasin pa ito ang mga bunbunan ninyo. Ayan. Binalik ko na. Ayan. Okay. Ipakita ko na nga muna ito. Panood ko muna sa inyo bago tayo mag-reaction. Para kahit paano matauhan kayo mga putang ninyo. Ayan. Magkakalingap. So, tulog si Pia.
natutulog. At matagumpay po yung operasyon po. Pag-opera po kay Pia, matagumpay. Nasa gaan na po siya, natutulog. Baka doon sa na pampamanhid, pampatulog na inject. Kaya tulog po si Pia. Pero yung paglagay po ng stainless sa tuhod niya, very successful po, okay na. Nilagyan na po yung stainless. Hindi pwede pong yung matutupi yung tuhod, bawal itupi. Kasi stainless po yung nilagay. Ngayon yung bangkay po, yung patay ay nasa bahay na po nila. Nag-canvas ako ng Bakit ko po ipiniplay ito? May purpose po kung bakit ipiniplay ko. Panoorin muna natin bago ako mag-reaction dito kung bakit ko play ito. Cremate. Sa Naga po, Naga 55,000. Hatid Sundo, Naga 55,000 po. Susunduin dito yung patay at rin po sa pag-cremate sa Naga 55K, 55,000. Dito po sa Labo, malapit lang, Daet, Labo, mga 15 minutes. Sa Belmonte, meron dito sa Belmonte po, Belmonte Funeral Homes, 45K lang. Kukunin dito at ihatid yung abo, 45,000 yung pag-cremate. Kaya gusto po ni Nico i-cremate yung yung bangkay ni Tatay Ruben. I-cremate. So dito sa Labo, dito po, Daet ang opisina. Pero sa bayan po ng Labo, next town, malapit lang po, mga 15 minutes lang yon na biyahe. 45,000. 45K. Pag Naga po, 2 hours ang biyahe po. Dahil to Naga, 2 hours. 55K. No? Medyo mahal yung sa Naga sa pag-cremate. Dito po sa Daet, next town, 45,000 lang. So, nag-ipon ako ng another 45K para sa pag-cremate. May binigay si Kuya Mel kanina po, para sa cremation, pag-cremate, ay may 8,000 na dito. So yung bangkay po, wala nang problema. May kabaong na po tayo. Nandoon na po. Bukas, papunta kami doon. Bukas, papunta ako ng kina Tatay Ruben. Sige po, tama na po muna, tama na siguro yun dahil bibigyan lang natin ng reaction. Kaya ko po i-play ito live ni Kuya Bal Santos Matubang ay gusto kong ma-realize nitong mga putang inang mga walang mga utang na loob nito, lalo na itong mga nakinabang ng gusto. At wala po ba kayo napapansin dito sa ipinanood kong video ni Kuya Bal ito? Hindi niyo po ba napansin yung talagang tumutok siya? Maging doon sa mga pagbili ng kabaong, hindi pa po nakalagay dyan yung wheelchair. Nandyan po, hindi ko na lang i-play, mahaba pa po eh. Pati yun. Lahat ay hinandil niya. Pati yung mga pagkanbas ng pagkikremate. Kita nyo naman.
ang background nasa hospital pa rin. At talagang tutok na tutok siya doon kay Ate Pia. Tapos, ganon-ganon lang ang ginawa nyo sa taong ito. Okay lang sana kung wala kayo na itulong ng mga buwakan ng ininyo, mga traidor kayo, mga kwan. Antay-apokingking, antay-pakangkang, antay-anghit, at saka antay-butanding, at saka antay-sabongero, at antay-bayag. Putang ina ninyong lahat. Ganyan ang igaganti ninyo sa taong ito. Kitang-kita po ng buong mundo. Ha? Na talagang all the way yung kanyang pagtutok dito sa kanyang nasasakupan. Sana nga lang bukas, makalawa, alin sa inyo ay madaganan o matumbahan ng puno ng niyog ng mga buwakan ng inanyo, tapos wala kayong pangbili ng ataol ninyo. Sana nga lang. Di ba? At pagka nangyari yon, lalamunin lang kayo ng daga na hindi na kayo mailibing ng mga buwakan ng anyo kasi nga mga patay gutom at mga hampas lupa kayo. Ikaw, Dr. Bayag, hindi ba't wala kang ginawa dyan dati? Kundi ang sumunod. Masyado mong masyado mong tawag ito, masyado mong ina-appreciate, lalo na yung kay Ido. Anong sabi mo? Si Ido ang nagpayaman sa iyo. Nagpayaman na putang ina ka. Ay anong, nasaan yung yaman mong? Hayop ka. Ay hampas lupa ka pa rin at puro bayag ka pa rin. Ngayon, hayop ka. Siguro noong time na yon, ay ngayon wala ka na. Baka ikaw ay ngayon ay ko na. Na hindi na makakain na hayop ka. Ay sabagay, hindi naman nakakakain tong animal na ito kasi, di ba? Mismong sa vlog niya, nagsabi siya na wala na raw siya makain. Hindi sa akin nagaling yan. Siya mismo nagsabi pala niyan. Ikaw, anghit. Ito ang panoorin mo. Itong taong ito na matapos kayong tulungan, ipinahiya ninyo sa buong mundo. Iba yung si Ido ang nangmanyak sa iyo, si Kuya Bal ang pinatulpo mo. Napakawalang hiya mo. At ito rin nanay mong butanding na walang utak. Ang makapal lang sa kanya, bilbil, pero yung utak, gamunggo kalaki. Ha? Di ka man lang napagsabihan. Putang ina ninyong lahat. Grabe itong nung mapanood ko ito. Yung namang mapanood ko. Kaya sabi ko, all the way ang pagtulong nitong si Kuya Bal. Lalo na kung beneficiary nila. Dahil itong si Kuya Robin, ay beneficiary naman talaga nila yan. Imaginin mo siya ang nagre-raise ng budget para makumpleto yung pagpapakremate at makabili ng ataol or kabaong at makabili ng wheelchair at mabayaran yung sa hospital na yung pagpapaopera ni Pia. Imaginin mo sino lahat yan. Sabihin man natin na nananawagan siya at yun nga na para dito sa mga gastusing ito, ganun pa rin po, hindi po matatawaran yung pagmalasakit nitong si Kuya Bal Santos Matubang
Hindi lamang diyan sa mga beneficiaries nila, kundi diyan na rin sa mga tao na nakapaligid diyan sa kanila. Lalo na kung talagang mga hampas lupa at patay gutom itong mga animal na ito. Itong mga tinulungan na ito, yung timburikat, ano bang kanyan? Ano ba ang buhay ng putang inang yan? Hindi ba't katabi niya matulog ang baboy? Itong timanghit na ito, hindi ba't kung wala na siyang makalkal ng mga bato-bato sa dagat, wala na silang malamon? At kapag hindi na nangutang sa tindahan, wala na rin silang malamon? At ngayon, matapos tulungan, ganun ang gagawin ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, putang ina ninyong lahat, gagawin ko ang dapat kong gawin. Malagyan lang ng garapata yung mga bilat ninyo. Kagaya nung din sa kwan, yung isang burikat na pukangkang diyan sa Japan, hawakan mo na yung bilat mo, gumagapang na diyan ang karapata sa bilat mo. Isa kang pukangkang. Kung hindi ka na bumuka diyan sa Japan, wala ka ng malamon na animal ka. Kala mo kung sino ka na nagsasalita ng against sa kalingap. Ito na lang mga kaibigan. Kung may nagpapaniwala pa dyan na tao, ay may saltik na rin ang mga maniniwala dyan. Una, siya na rin mismo ang nagsabi na ang sinasabi nito ay noon nandoon siya sa loob ng kalingap, impyerno ang inabot niya. Tapos nung nawala na siya sa kalingap, impyerno pa rin ang inabot niya. So, ibig sabihin, wala sa kalingap ang impyerno, kundi sa kanya mismo ang impyerno. Dahil sinabi niya, nung wala na siya sa kalingap, impyerno pa rin daw ang buhay niya. Mas may impyerno pa ngayon dahil nga magkakamot ka ng magkakamot diyan sa bilat mong tinirahan na ng mga garapata. At ito namang si Marilyn na totyang-totyang, katanda-tanda na, ayaw pong lumugar sa pagkatanda niya. Magkuhan ka na lang, magrosaryo ka na lang, totyang. Katanda-tanda mo na, yung bunganga mo ay parang kala mo ay bukingking ng baboy. Ganyan yan. Yun din isa na pukingking. Hindi ko talaga palang alam ang pangalan niyang hayop na yan. Yung pinakita ko sa inyo. Na yun daw po, pukingking niya ay pinasukan daw ng maraming utsin. Kaya pala, nagtago na yung kanyang tinggil o lumubog na yung tinggil kasi kadudot-dot ng mga utsin. Buisit na matanda na ito. Nakakadiri. Anyway, ano ba pangalan nitong matandang to, ha? Pakikuan nga ninyo ako para sa susunod alam ko. Ha? Ito, Tira ang pukingking ko. Dahil walang bata, lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga pututoy. Imaginin mo? Aminado ang putang inang matanda na ito. Itong dalawang pukingking na ito at saka yung isang pukangkang na piling may asim pa pero tuyot na ang mga bilat nito. Parang mga kwan. Ano yung mga marami sa Cebu niyan eh. Yung isda na kwan, yung masarap na mamahalin ang tawag doon. Ganun po yung tuyo na kwan, parang binilad. Bislad, kumbaga, or tuyo.
Yan yung masarap na kwan diyan sa Cebu o maging sa Palawan. Tuyot na ang Pukingking, pinagmamalaki pa na marami daw pumapasok na utsin sa kanyang Pukingking. At yun namang isang Pukangkang, katanda-tanda na, piling may asim pa, pero mapait pa sa ampalaya. Ang putang inang mga matatanda na ito. Hayop. Ang tatanda ng lilibog pa mga hayop na ito. Pero alam niyo po ba mga kaibigan, hanggang ko na lang isip na lang nila yung libog nila eh. Pero yung mismong mga Pukingking nila, wala na, tuyot na. Para nang dinaanan ng 10 El Nino. O tapos nagpipiling, may asim pa. Ganyan kayo ng mga Pukingking kayo, Pukangkang. Pero naman dyan bata-bata, sayang yung pagiging bata mo, o samantala mo na lang dyan na patuhog ka ng patuhog dyan sa Japan. Para sa ganon, hindi sayang yung iyong Pukingking din. Nagarapatahin. Bullshit kayo. Ituloy nga sandali natin to. At, ayan o. Grabe nakatutok itong si Kuya Bal. At meron ng wheelchair si Pia. Oo. Meron ng wheelchair in case na kailangan niya. Oh. Pagdating ng araw, mayroon siyang wheelchair na binili po natin. Oh. At ito, wala nang utang sa pag-opera. Oh, see? Wala nang utang sa pag-opera. Hindi ko lang alam, paglabas niya po kung may babayaran tayo. Pero gawin po natin, isang guni ko naman kay Gobernador Dong Padilla, kung may mga naka-discount lang, di ba? Oh, see? Naka-discount na po tayo. Tingnan mo. Kasi Tingnan mo yung effort nitong si Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong sa tao. Hindi po kailanman mababayaran ng anumang pira o salapi ito. Diyan nyo na po makikita kung paanong tumulong at diyan nyo po mararamdaman ang puso ng isang taong Bal Santos Matubang. Tapos babastusin lang ng mga burikat na ito, yung mga putang inang mga maanghit na ito, ganun-ganun na lang. Anyway, sabi ko nga sa inyo, mararamdaman nyo sa mga darating na araw kung ano yung mga mangyayari dyan sa inyong mga Pukingking at mga Pukangkang ninyo, kung ano yung susuot dyan sa inyo. Pero palagay ko dito sa dalawang matatandang Pukingking at Pukangkang na ito, baka palagay ko hindi titira dyan yung mga garapata. Baka ang pwedeng tumira dyan ay mga kwan. Ito yung mga, ano ba yung kwan? Yung parang butiki na kwan. Pero hindi butiki. Alakdan ba ang tawag nun? Yung mayroong sipit. Parang kwan. Hindi ko alam kung alakdan yata yun. Parang butiki. Parang may sipit. Yan ang titira dyan. Kasi sisipit-sipitin lang nila ang tinggil niyan hanggang sa dumugo para magkaroon ng basa. Kasi ang tuyot na ang mga putang inang mga matatanda na ito. Maging diyan sa mga lalaki na mga putang ina ninyo, na mga matatanda kayo, mga lalaki kayo, lalo itong putang ina nata kung ito, sabi ko ayoko lang mention ditong hayop ito. Dadalawang po lang ang subscriber nitong hayop na to eh. Piling matalino eh. Bullshit ka. Wag lang mag-cross ang landas sa atin, pipilipitin ko ang liig ninyong putang ina niyo, matatanda kayo. Para tuluyan na kayo mamahinga. Bullshit kayo. Okay. So, kalimutan na po natin yan. Basta po, nananawagan ako dito sa mga Team Pukangkang, Team Pukingking, Team Anghit at Team Balyina or Team Bayag, Team Ngipin at saka itong Team Manas. Yan.
ang panoorin nyo, namnamin ninyo yung live ni Kuya Bal Santos Matubang, aywan ko kung hindi kayo matauhan dyan. Yan sana ang gawin ninyo. Ang problema sa inyo, mga inggitero kayo, kaya ang buhay ninyo, mga hampas lupa at patay gutom kayo mga putanganan nyo. Anyway, mapunta naman po tayo dito sa Senado. At tingnan nyo, nakita nyo na. Itong putang inang Erwin na ito, 8 malita pala ang napunta sa kanya. Itong putang inang Tito Soto nito, 5 malita ang napunta sa kanya. Ha? Nagmamalinis-malinisan kayo mga putang inang tulpo kayo. Nasaan ang kredibilidad pa rin yung mga putang ina ninyo? Ikaw, Tito Soto, maniwala ka sa akin. Pag nag-iba ang ihip ng hangin, babawiin ko lahat. Lahat ng mga kinulimbat nyo, may interest pa. Tandaan ninyo yan. Lahat yan. Ayoko ng maraming usapan dito. Pero, kaya pala kayo ganyan. Mga taraidor kayo. Ikaw, Chis Escudero, na taraidor ka. Tangina, tutuluyan kita. Maniwala ka sa akin. Kukunin ko maging interest ng mga ninakaw ninyo. Pare-parehas kayo. Mga magnanakaw kayo, mga putanganan nyo. Dapat talaga kayo masinusunog ng mga hayop kayo. Kaya ganito na lang po karami. Hindi lamang po basta dumarami, kundi maraming na po yung mga kababayan nating hirap na sa buhay dahil sa mga putang inang mga politikong ito. Bullshit kayong lahat. Anong pinaggagawa dyan sa Senado? Itong Gatchalian na ito, kwan po ito, si Gatchalian na ito po yung tinarotot. Gustong makatikim sana ng bilat ang putang ina. Imaginin mo, nag-date sila. Titikman na sana niya yung bilat. Putang ina, hinahanap niya yung kadate niya, yung pala nakikipagtsorbahan doon sa kabilang kwarto. Kaya naiputan ito, palibasa nga bobo. At mga agaw ng posisyon tong hayop na ito. Ngayon, kung ang tatanungin nyo kung sinong legal pa rin yung pamumuno ni Cayetano. Pero hindi ibig sabihin na kampi ako kay Cayetano. Pare-pareho lang naman yan. Wala akong kinakampihan dito, mga putang ina nyo. Nagbabase lang ako doon kung sino yung legal si Cayetano. Bullshit kang Gatchalian ka. Maniwala kayo sa akin. Counting oras na lang. Makakaharap nyo na ako. Tandaan niyo yan. Wala akong ititira ni Kutsarat Tinidor. Babawiin ko sa inyo. Sisiguraduhin kayo na lalamon kayo sa dahon ng saging. Sisiguraduhin ko yan. Ano man yung mga kinulimbat ninyo, mga buwaka ng ano nyo, babawiin ko pati interest, yung hindi na kayo makagulapay at babalik kayo kung ano yung buhay ninyong pagiging hampas lupa at patay gutom ng mga buwaka ng inyo. Ito rin si Terry Redon. Ibabalik kita kung saan ka nang galing na kuiba. Isa kang kukay Redon. Doon ko ibabalik, isasalaksak ko doon sa butas ng kuiba yung ulo mo. Maniwala ka sa akin. Ito rin palang sigarin. Naakala mo, kaya ganun na lang magtanggol dyan sa House of Representative itong sigarin. Isa rin palang nabigyan ng malita ang putang inang pukingking na ito. Hayop niyan. Mga pukangkang kayo, mga animal kayo. Hindi ko na po isa-isahin dito. Napanood nyo naman po yung hearing dyan sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Alan Peter Cayetano. Kaya itong mga ito, lahat ng mga nabanggit, nakalista na dito sa notebook ko. Kaunting antay na lang. Itong mukhang ito, tandaan ninyo at sisiguraduhin ko magmula sa oras na ito,
wala na kayong gagawin sa buhay ninyo kundi ang mapanaginipan ang mukhang ito. Dahil doon sa final na araw ng paglilitis sa inyo, ito pa rin ang mukha niya makikita ninyo. Wala nang balikan to. Wala nang atrasan ito. Lahat kayo tutudasin ko. Hanggang dito lamang po at mukhang nag-iinit na naman ang ulo ko. Sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsusubaybay dito sa channel natin. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.